Alright, magandang araw sa inyo lahat. So, we will discuss about the foul, no? Because here in the slide that we will give a judgment whether foul or not. Kasi may tanong dito kung foul daw o hindi. So, titingnan natin. Bago lahat, I would like to give a credit, no? Dito sa video nito, gusto ko bigyan credit lang si Basketball 255, paki-subscribe na lang sa YouTube channel nila. At saka si Jan Tambayan sa YouTube channel nila, pa-subscribe na lang. Sa kanila galing to, nasa credit ko mo to. So, itong ano na to, itong analysis about sa basketball, no? This is in favor both players and referees. Makakatulong to tungkol sa decision making nila, no? Yun ang importante matapos yung laro, no? Na peaceful at saka sportsmanship. So, sabi dito, definition ng foul, no? Makikita mo sa definition ng foul. A foul, let me read this to you guys. Dapat makikita sa article, no? Article 32.1.1. Okay. Kaya ang sagot yan, pag sinabing fouls, anong klaseng foul? Di ba? Whether unsportsmanlike foul or ordinary foul. Yan. Mga ganon. So, let's define first foul. Define natin yung word na foul. Di ba sa unsportsmanlike foul, may foul sa dulo? Technical foul, may foul sa dulo. Ordinary foul, may foul sa dulo na word. Alright? So, i-define muna natin yung foul na yun. Sabi dito, a foul is an infraction of the rules concerning illegal personal contact with an opponent and or unsportsmanlike behavior. Yan, na-define na natin yung foul. Sabi daw ang foul is infraction. Yan, dahil sa infraction na yan, di ba? Matitigil yung mundo mo sa infraction na word na yan, no? Ay define naman natin sa sarili natin pagkakaintindi yung infraction. Sabi dito sa infraction, it is rules more serious than a violation. Mas mataas yung degree niya sa usual na alam natin about sa violation. Ano yung mga violation, ha? Para makarelate tayo sa sinasabi na mas mataas daw sa violation. Mali. Traveling, di ba? Backing, yung dati nung araw, return to the backward, etc. Yan yung mga violation, no? And then, mas mataas daw siya sa violation. Ito yung infraction. Sabi na, most fouls occur as a result of illegal personal contact. Ito yung mga infraction. Illegal personal contact with an opponent. Ayan. Usually, nangyayari ito kapag yung defensive player, no, nagkaroon ng yung word na ito na, papasok na yung word, advantage, no? Nag-gain siya ng advantage, no? Kaya responsible siya. Pwede siyang magkakuha ng foul, no? Responsible siya. Nag-gain siya ng advantage. Kaya yung movement, na-impede yung movement na normal na galaw, no? Normal na galaw nung player. Hindi na normal kaya minsan nagkaroon ng advantage, no? Or disadvantage. Alright. So ito, titingnan natin. So na-define na natin yung infraction, di ba? Sabi dito sa infraction, sabi nga, result of illegal personal contact with an opponent. Yan yung infraction. Kaya nga sabi natin, pagka nag-i-inbound ng bola, kailangan nearest to the infraction. Doon natin yung inbound pag nagkaroon ng commit ng foul. So, na-define na natin yung foul dun sa word na, pag may word na technical foul, yung sportsmanlike foul, ordinary foul, yung blocking foul. Sample ng ordinary foul, diba? Okay. So, na-define na natin siya. Dinidefine pa lang natin yung foul, pero hindi pa natin binibigyan specific na foul kung anong foul yan. Ayan. So, base dito sa video na ipapakita natin sa inyo, no? Base dito sa video na ipapakita natin sa inyo, o nakita nyo na, kasi hindi ko alam kung, diba? Anyway, okay. Ang sagot dyan, no, sa video na yan,
ayoko na dun pumunta. Article 33.11. Kasi yung 33.6, a player who is in the air, yan. Pasok din to. Itong on the air, sa hangin ito. Kasi dito sa case na to, nakita nyo, lumipad yung offensive player, no? Pero mamaya ipahuli ko na yan kasi base sa pagkakaintindi ko, hindi pumasok dyan eh. So, nakakapagtaka, no? Pero anyway, let me discuss. Okay. Dito muna tayo sa 33.11. Yan. Sabi niya dito sa 33.11, Article 33.11, ang dinidiscuss natin is kung foul ba itong slide na napanood natin. Sabi dito, the officials, no? I-highlight ko. Actually, makikita nyo rin to. The officials shall decide whether the player who caused the contact has gained an advantage. Yung word pa lang, nag-gain na siya ng advantage. Sino ang nag-gain ng advantage doon? Yung bluff, yung defensive o yung offensive? Kung makita mo dun sa slide, sa video na yun, halos yung movement niya, no, na-impede, na bago yung movement, yung progress ng movement ng offensive player, yung magtitira sa airing, yung naglilihap, na bago, tumama dito sa body ng defensive player. Nagrereklamo yung player kasi sabi niya, malinis daw. Hindi nga, no, kasi usually very common sa mga tao, tinitingnan yung kamay, kung tumama, nagkaroon ng disadvantage. Pero ang totoo na, nakita nung referee, nagkaroon ng disadvantage sa body contact, sa dibdib. Alos, 'di ba? Nakita mo yung ulo nung nagliyap. Alos nagbago yung movement. Yun yung nakita ng referee, kaya tinawagan niya ng foul. 'Di ba? Sabi nila, the officials will decide whether the player who caused the contact has gained an advantage. Nagkaroon ba ng advantage yung sa part ng defensive player, yung nagtatapan? In my opinion ko lang to, syempre iba rin yung opinion nyo. For me, as a referee, nagkaroon ng advantage doon sa defensive player, yung nagtatapal. Sabi dito, if contact caused by a player in a way restricts the freedom of movement of an opponent. Nagkaroon ba ng restriction sa movement ng opponent? Ibig sabihin, yung offensive player, yung nagliliyap na mag-i-score, nagkaroon restriction. Tumama sa katawan ng defensive player, kaya nga medyo nagalawin eh. Yung movement nung nagliliyap is hindi na normal, no? Kaya hindi niya talaga ma-shoot, di ba? Yun yung nangyari dyan. Ayan, nagkaroon ng restriction, restricts, no? The freedom of movement of an opponent. So, such contact is foul. Foul daw yung contact na yan. Yan Article 33.11. Isa sa pwedeng rason ng referee hinggil sa pagtawag niya. In my opinion, ito yung isang akma na article sa tawag niya. Kasi akala ng iba walang foul. Depende kasi sa anggulo eh. Sa bisyo ng nanonood. Sa bisyo ng referee. Sa bisyo ng referee, dun sa parte, walang foul. May foul. Pero dito sa bisyo ng mga nanonood, yung unang pinakita na ang walang foul. Kasi parang akala mo, tumikit lang ng bahagya yung katawan. Pero sa vision ng referee, sa anggulo ng referee, may disadvantage. Alos, sabi ko nga, nagbago yung galaw na offensive player. So, okay, that is one reason. Let's go on to the Article 33.13. Ito. 33.13. Anong ibig sabihin naman ito? That is one reason there, kanina 33.11, Article 33.11. Ngayon, dito na tayo, 33.13. Sabi, illegal guarding from the rear, behind, no? Di ba nasa likod yung nasa likod yung tumatapal, yung defensive player? Illegal guarding from the rear. Pero kinukuni ko dito, kung titignan, malapit din kasi ito eh. Illegal guarding from the rear is personal contact with an opponent. Alam mo, kung tatapal ka, mas maganda harap-harapan.
mas bilib pa ako hindi kita tatawagan sa mga ganong anggulo. Sa likod by defensive player from behind. Yan. Kasi defensive player from behind, nasa likod naman talaga yung defensive player para tapalan ka. The fact that the defensive player is attempting to play the ball does not justify his contact with an opponent from the rear. Alam mo, yun yung sinasabi ng player. Sabi niya, ay, bola naman ang habol ko eh. I'm after the ball. I'm playing with the spirit of the ball. Sabi niya. Sabi ng defensive player, base dito sa slide, legal daw. Kaya lang, yung sinasabi illegal guarding from the rear is personal contact. Pang rear, no? Usually behind, no? From behind. Nagkataon na nasa behind ka, yun ang problema. Nagkataon nasa behind ka. Yan ang sinasabi ng Article 33.13. Yan yung point niya dito. Article 33.13. Kaya minsan ang referee sa decision niya akala niya ang linis, akala niya walang foul yung mga ganitong angulo, pero kung titingnan may reason yung 33.13. Defensive player from behind. Yan. Illegal guarding from the rear is personal contact. Yan lang. Illegal guarding from the rear is illegal contact. Okay? Yan. Yung dalawa, pasok niya 33.11 and 33.13. Okay. Yun yung, kaya ang pasok dito, ordinary foul lang siya. Na-define natin yung foul. Mataas yung degree sa violation. Kaya foul siya. Okay? Yan. Yan yung point dito. Ngayon, kung na-try natin itong sa airy, no? Sa hangin, no? A player who is in the air, no? On the air. In the air, no? Okay. Okay, yan. Article 33.6. Tingnan natin kung tumama dito, itong article na to, base dito sa anggulo na ito, laro na to. Sabi dito, a player who is in the air, no? A player who has jumped into the air from a place, tumalon, on the playing court has the right to land again at the same place. Yung para bang nasa pretro ka, no? Pero hindi ka nagpe-pretro. Yung usually ganung positioning, tapos nag-jump ka, dun ka rin babagsak. Talagang sa'yo yun. Yan. Sa'yo, alam nilang doon ka pa rin babagsak. Next paragraph. He has the right to land on the another place on the playing court provided that the landing place and the direct path between they take off and landing place is not already occupied by an opponent at the time of the take off. Ibig sabihin, a player, masasabing nasa area pa yung player, pinag-uusapan natin dito. Maano mo naman yung player kasi yung player is alam mong dumbabagsak pag nag-take off siya. Ayan. Yun yung lang point dito. Next paragraph, third paragraph, ito makikita nyo. If a player has taken off and landed but his momentum causes him to contact an opponent. Yan. Nag-take off tapos yung pabagsak na siya, nakontak niya yung kalaban niya. Who has taken a legal guarding position. Yung binagsakan niya, legal guarding position. Beyond the landing place, the jumper is responsible for the contact. Usually, yun yung mga natatawagan offensive foul. Kasi legal guarding, kaya ito yung nagugulat, offensive foul, ano? Offensive foul. Nung araw, tinatawag charging foul. Ayan. Ito yung maging responsible din si offensive, no? Offensive player. Kahit nasa area siya, no? Kasi legal guarding yung babagsakan niya. Next, itong pang-apat na paragraph. An opponent may not move into the path of a player after that the player has jumped into the air. Ibig sabihin, pag yung player, no, yung kalaban mo, tumalo na, alam mo babagsak mo, tapos nung ka tatayo, ay, talagang baka matawagan ka niyan, disqualifying foul, depende sa ground, or unsportsmanlike foul. Depende sa referee, pero may criteria yan. Sportsmanlike foul. Okay.
Last paragraph, moving under a player who is in the ear in causing contact is usually an unsportsmanlike foul. Ito na yan. Usually daw, yung mga nasa area na nakokontak, no? Pagka nagka-commit ka dyan ng foul, usually binibigay ng sportsmanlike foul. Kasi delikado nga naman sa mga lumilipad, di ba? And in certain circumstances, may be disqualifying foul. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Depende. Pag medyo ma-board din, mataas yung degree, ma-disqualify foul ka. Kaya pag may mga tumatalon, huwag naman di ba? Pinapaul ng basta-basta. Mahirap makakuha ka dyan ng ordinary foul. Dalawa lang pagpipilian mo, unsportsmanlike foul or disqualifying foul. So yan ang ano dito sa tanong sa first slide, no? Sa Pilipinas 'to eh. Okay? So for me, it's a foul. It's correct judgment. It's in my opinion, it's correct judgment of the referee. Talagang may foul because of the Article 11 and Article 13. Okay? Okay? Yan yun. So, in favor to the referee, analysis of the referee, I should say, kung makikita nyo, kapag bara-barangay lang naman na laro, titingnan mo kapag lamang na masyado yung naka-foul, di ba? Lamang na nga sila. O di, i-foul mo, ibigay mo, di ba? Okay lang. Para sa referee. Pero kung yung tinawagan mong foul, sila pa yung kulelat, sila pa yung umahabol sa score, ay talagang magagaling sa'yo. Okay? Pero by rules, ito dapat ang gawin. Pero sa referee, dapat tinitingnan yung sitwasyon. Yung safety mo ng referee, no? Buti sana kung lagi may security dyan sa paligid mo na para hindi ka mapahamak. Titingnan yan. At saka titingnan mo rin kung saan ka nakaposisyon. Tawag ka ng foul o kung ano man ang mga judgment, tapos nandun ka sa likod ng bench, nakaposisyon ka pa sa bench, nang tinawagan mo, nandun ka nakatayo, malapit ka pa doon. Papakiramdaman mo yung sinasabing awareness, no? Awareness sa situation. Hindi yung bira ka lang ng bira, tinitingnan mo lang yung sa loob ng court kung sino yung active players. Titingnan mo rin yung sa paligid mo, hindi yung judge ka lang ng judge, no? Whistle ka lang ng whistle. Babasahin mo yung sitwasyon dyan. Pero wala kang papaboran. Kasi alam mo ang referee, flexible power of referee, basta tinitingnan mo na maging maganda yung flow ng laro, yun ang importante, hindi yung ikaw ang papanoorin. Dapat pinapanood yung games, no? Na maganda. Yung kapangit naman kasing lahat na ng key player na pa-graduate na. Hindi na match yung laro. 'Di ba? Titingnan, no? Anyway, sa mga players naman, ang importante pag tinatawagan kayo ng ganyang case na doubt kayo, ito magbasa kayo, no? Ito actually kinuha ko is sa FIBA Rule 2018 October 18, no? May interpretation din to. So ito 'yun. So, balikan nyo, tingnan nyo para naman kahit paano may rules tayo sinusunod, FIBA rules. Tsaka experienceado na yung mga referee na yan, okay? Yan foul yan judgment, right? Alright, ito naman na sa second slide dito. Alam ko medyo hindi kayo convincing, ano? Pero suotin natin yung shoes ni referee at saka ni coach. Coach tsaka player, no?
walang foul eh. Yung isipin din ng mga expert pwedeng may foul. Kasi nga may rules eh. May rules na tinitingnan. Kaya alam mo, kaya may rules kasi para sundin, 'di ba? At kailangan yung rules walang pinapaboran. Kasi para to sa ikakabuti, para ma-pace yung laro, ano? Para matapos yung laro ng peaceful. Okay, tingnan natin yung part muna, no? Dito sa slide number 2, makikita nyo. Guys, babasahin ko muna, Ang tinawagan dito ni referee sa Amerika yata ito eh. Yung number 15. Yung tumalo na tumapal. Pero tingnan nyo rin yung sa baba. Si number 50. Screening. Pinasok ko yung screening, di ba? Kasi pwedeng pumasok sa screening, pwedeng pumasok sa blocking. Pero papasok pa sa doon. Ayan, kung wala, di walang foul talaga. Kasi clear naman doon sa number 15, in my opinion, doon sa number 15, walang foul. Yung tumalo na tumapal. Walang disadvantage. Yung word na disadvantage. Nag-gain ba siya ng advantage yung tumapal? Wala naman. Pero dito, tingnan natin yung dumipinsa na number 50. Yung kakampi niyang nagdidepensa, yung parang nag-screen. Tingnan natin Screening, legal, and illegal. Dito sabi natin, screening is an attempt to delay or prevent an opponent. Ayan. Para prevent mo yung opponent mo without the ball from reaching the desired position on the playing court. Yan, basta in-screen mo. Ayan, legal. Masasabing legal yung screening. Screening is when the player who is screening an opponent, para masabing legal, one stationary. Ayan. Inside is cylinder. Di ba yung cylinder, alam nyo na yun, di ba? Ito na lang, makita ko sa inyo yung cylinder. Yan, yan. Yan na lang sa picture, conceptual framework. Yun, yung normal na puka ng paa mo, tsaka normal na puka din ng kamay mo. Dapat kung mag-extend ka man dyan sa cylinder, may balik mo ka agad bago magkaroon ng contact sa opponent. Pwede ka naman mag-extend yung elbow mo, yung kamay, yung paa. Basta pagpaparating na yung opponent, dapat nasa loob ka ng cylinder. Yan lang ang sekreto dyan. Yung point, pero hindi masyado. Okay. Yan. Stationary inside the cylinder when contact occurred. Yan. Dapat nakibalik ka na doon sa cylinder mo bago nagkaroon ng contact. Kaya legal screening. Hindi yung nagkaroon ng contact tapos wala ka sa stationary mo, hindi ka nakapasok sa cylinder mo. Okay. At both feet on the floor when contact occurred. Nandun ka. Dalawa mong paa. Magiging illegal screening, ito na. Is when the player who is screening an opponent. Siyempre, in-screen mo, kaya nga illegal screening. Kasi siyempre, nag-screen ka. Sabi na, was moving. Nagtatanong, was moving when contact occurred? Yung defensive player na nag-screen, gumagalaw ba siya nung nagkaroon ng contact? Magiging illegal. Another criteria, did not give sufficient distance in setting a screen outside the field of vision of a stationary opponent when contact occurred. Yun, kaya kung makikita mo dito guys sa tumitira, dito sa black, yellow ba to? Kalaban nila blue. Nakita mo, nagkaroon ba ng sufficient distance? Hindi siya nakapagtira kasi wala siyang distansya. Kaya siya hanggat natapan siya, di ba? Isang reason to, 33.7, yung illegal screening. Pwede, reason niya kasi ikaw naman kaya sa sitwasyon ng referee. Dapat meron kang basis, 33.7, pwede mo, article 33.7. Kasi tinawagan mo na, kasi ang referee kasi, by expertise, maliban sa flexible power of referee nila, flexible power nila, by rules, binabasa yung sitwasyon para maganda yung flow ng game. Basta wala kang pinapaboran, pwede i-apply. May flexible power of referee. Parang binibend mo yung, parang batas, binibend mo yung batas, huwag mo lang baliin. Na maayos pa rin, mabibend mo, babalik-balik. Para, di ba? Para maayos, no? Pero hindi yun legal. Parang tax avoidance, tax
evasion. Illegal yung evasion, avoidance legal lang. Binibend mo lang para makatipid ka sa pag-tax. Anyway, balik tayo dito. Yun nga guys, did not give. Magiging illegal ang screening kapag walang sufficient distance. Lalo na sa vision ng offensive player, yung titira. O win contact word. Yan, walang distansya. May distansya ba siya dun sa yung titira dito, itong naka-black sa naka-blue, may distansya ba? Wala, di ba? Another criteria para maging illegal screening, did not respect the elements of time and distance of an opponent in motion when contact occurred. Yan. Yan, di ba? Respect elements of time and distance of opponent in motion. Siyempre, gumagalaw yung isa, di ba? Okay. Titingnan niya nito kung binaliwala pa yung oras at distansya ng opponent. Contact occurred. Anong kinalaman dito? Bakit may time dito at distance, opponent, and motion? Anong idea nyo dito, guys? But anyway, pilitin natin to, ha? Nagkaroon ng contact. Okay. Nagkaroon ng contact at saka hindi ka man lamang nagbigay ng distansya sa opponent mo, sa offensive player mo, ikaw yung depensa. Si Blue yung depensa, wala man lamang siya binibigyan ng distance. Ayan. Makikita mo yan, ha? Tapos ito sa baba, makikita nyo pa dito. Okay, yan ha. Okay, sabi dito. If the screen is set within the field of vision of a stationary opponent from or lateral, the screen may establish the screen as close to him as he wishes, provided there is no contact. Within field of vision is stationary. Yan. Dito na yung point ko dito eh. So, sabi dito, if the screen is set outside the field of vision. Ang pinag-usapan naman dito, field of vision, sa loob ba siya ng vision o sa labas. Ayan. Ayan. The screen must permit the opponent to take one normal step. Kailangan, para hindi ka ma-award na ng illegal screening, kailangan yung isang kalaban mo, lalo na yung opensa na may hawak ng bola, bigyan mo ng one normal step towards the screen without making contact para maiwasan yung contact. Ito, yung titira sa tingin mo, nabigyan ng one normal step towards the screen? Wala, di ba? Kaya pwede, kaya nagkaroon ng tawag dito. Kaya lang, ang tinawagan ni referee, yung number 15, na hindi naman nag-screen yung tumapal. Kung mas malapit sa katotohanan, kung ang tinawagan niya, yung nagba-blocking. Hindi siya blocking kasi dito eh. Tinanong ko lang sa mga legal screening eh. Hindi siya blocking kasi mamaya tingnan natin yung blocking. Walang normal step towards the screen without making contact. Para walang contact, diba? Walang normal. Kaya nagkaroon ng ganun contact. Hindi nga buwelo, diba? Outside the field of vision ng offensive player, yung si Black. Kaya hindi nga talaga. Kaya natapalan siya, diba? Sabi dito, if the screen is set within the field of vision, pag within the field of vision naman, of a station or proper, front or lateral, the screener may establish the screen as close to him as he wishes, provided there is no contact. Basta within the field of vision, kaya pa makita ng opponent mo yung siyempre, usually tinitingnan niya kung sino mapasahan, yung makatira siya dun sa ring, di ba? Provided walang contact. Kaya titingnan dito tatandaan nyo lang, outside the field of vision of the stationary opponent. Yung screen daw outside, ulitin ko. If the screen is set outside the field of vision of the stationary opponent, the screen must permit the opponent to take one normal step towards the screen without making contact. Para legal screening, bigyan mo ng one normal step. Otherwise, illegal screening. Yan lang naman ang point dyan. Kapag nag-set ka ng outside the field of vision. Ito yung maganda din.
If the opponent is in motion, the elements of time and distance shall apply. The screener must leave enough space so that the player who is being screened is able to avoid the screen by stopping or changing direction. Oh yeah, bigyan mo naman time yung ito kasi yung titira dito, yung naka-block, hindi niya binigyan ng time para magtumira. Dinikitan niya ng dinikitan. Kaya pwedeng reason ito ni referee. Yun sinasabing element of time and distance shall apply. Okay? Element of time and distance shall apply. Lalo na pa nag-i-screen ka. Hindi nga siya talaga makakashoot kasi kinorner mo na ng kinorner doon. The distance required is never less than 1 and never more than 2 normal steps. Ang distance is never less than, hindi mas maikli sa isang step, hindi sobra sa dalawa. So, 1 normal step lang. A player who is legally screened is responsible for any contact with the player who has set the screen. Okay, alam niyo na kung kung legal screening o legal. Yun nga, tuloy yan sinasabi ko dito. Natawagan niya kasi dito yung 15, yung nagtumapal sa area. Mas katotohanan na tinawagan niya yung nagbabantay sa baba. Kasi walang normal step na i-provide without making contact. Kasi pag wala kayong binigay na 1 normal step sa offensive player, sa titira, talaga magkakaroon ng contact. Saka, nangyari pa dito, outside the field of vision of a stationary opponent. Hindi na nga nakikita ng offensive ni Black, di ba? Kung saan siya titira o papasa, di ba? Yan Okay, yan ang dyan Kaya isa sa reason, pwede ditong i-defense ni referee, illegal screening. Doon sa number 50, yung sa baba. Kasi hindi siya nagbigay ng 1 normal step. Tsaka tingnan mo pa doon yung cylinder niya. Although mamaya ko na, basta ang tinitingnan mo muna dito yung referee Kasi pag nag-decision na referee is final, titingnan mo yung yung rules na pinangahawakan niya kasi mas expert yan sa atin. Yan Yun yung pwedeng reason niya dito, 33.7. Walang 1 normal step na ibinigay doon sa offensive player. Tsaka outside of the vision ng offensive player. Paano siya makakatira nga? Kaya siya nalipadan, no? Wala na siya sa wala na siya sa ayos nung tumalon siya, di ba? Sa blocking. Hindi naman to blocking. Blocking ba to? Blocking is legal personal contact which impedes the progress of a phenomenon without the ball. Nagbago ang progreso ng kanyang movement. Blocking yan. A player who is attempting to screen is committing a blocking foul if contact occurs when he is moving and his opponent is stationary or retreating from him. Yung usually, nabablock ka, di ba? Yung player, ang defensive ang nag-charge dito, kasi nagkaroon ng contact, kasi gumagalaw siya papunta sa opponent niya. Yung opponent niya is stationary, lalo na alam mo yung opponent mo, ang direction niya is fix. Yun yung mga nagde-dribble papunta sa liliap. Alam mo fix na dito dadaan. Ikaw naman nagbabantay ka, hindi ka lateral, hindi ka backward. Moving, nag-moving ka, Pero pag tinama ka sa torso, ibig sabihin, nauna ka na, nakaposisyon. Sa torso yung defensive, defensive foul yan. Kasi nakaposisyon ka na, kaya bago siya dumaan doon sa kalsada, dadaanan niya, bago magpasok o tumera, no? Pasa o pass the ball o shoot the ball. Ayan yung blocking. Wala naman doon blocking, di ba? Nakita mo? Actually, ini-screen siya. Ini-screen. Ni number 50. If a player disregards the ball faces on an opponent and shift his position as the opponent shifts
He is primarily responsible for any contact that occurs unless other factors are involved. Unless otherwise daw, hindi siya blocking. Pero, magiging blocking, if a player disregards niya ang bola, faces an opponent and shifts his position as the opponent shifts. Ibig sabihin, yung posisyon ng defensive player, ng offensive player I should say, faces an opponent and shift his position as the opponent shifts. Siya yung nagdidirekta para yung offensive player, yung opponent niya, diba, defensive player ka, ikaw yung nasa blocking, ikaw binablock mo, no? Tapos ikaw yung gumagalaw para ma-change ang shifts niya ng posisyon. Alam mo, pakanan siya, ginawa mo pakaliwa. Iniilan mo siya pakaliwa para din siya dumaan. Blocking yun, diba? Makikita mo eh. Very obvious naman yan sa referee is primary responsible for any contact that occurs. Okay. Yan. In short guys, ito pa, maganda dito, isa pa. This is legal ito guys. Black. Sabi dito, basahin ko na lang ano. It is legal for a player to extend his arms or elbow outside of his cylinder in taking position on the floor, but they must be moved inside the cylinder when an opponent attempts to pass by. Nandun ka sa cylinder mo, no? Yung para pag nasa loob ka ng tubong malaki, nakatayo kayo. Pipe, malaki, ganon. Nandun ka, pwede mo naman daw ilabas yung arms mo, pwede mo ilabas yung elbow mo. Basta, ibalik mo yung elbow mo at arms mo sa cylinder. Kapag yung opponent mo, no, attempts to pass by, pag mag-attempt na siya, ibalik mo sa loob ng cylinder mo ang siko mo at saka kamay mo. Braso. Alright. If the arms or elbows are outside the cylinder and contact occurs, it is blocking or holding. Ngayon, pwede mo ito i-justify din. Di ba din sa 33? Pwede mo i-justify itong 33.9. Pwede i-justify ng referee dito na Article 33.9 blocking. Hindi mo ibinalik ang extension of knee mo doon sa cylinder mo. Although sinasabi dito arms and elbow. Pero siyempre extension of knee mo, di ba? Nag-extend yung paa niya doon, di ba? Pwede yan tawagan blocking. Judgment call na yan ng referee kung nagkaroon ng disadvantage. Actually, tingnan mo. In-screen siya ng in-screen pero malapit to doon sa screen. Illegal screening. Walang no more one normal step. Yung titira, yung offensive player. Yan, lusot ka na doon. Ang natawag niya kasi dito, natawagan niya, yung walang foul eh, yung tumalo na tumapal. Na number 15, yun yung report niya, di ba? Pero kung tinawagan niyo yung 50, yung nasa baba na nag-screening, pwede pa. Hindi outside the vision of the offensive player eh. Paano siya nung makakatira? Ini-screenan mo. At the same time, walang one normal step. Hindi binigyan one normal step si Black, di ba? Kaya nagkaroon ng contact. Pwede niya i-reason yung 33, mas malapit itong 33.7, Article 33.7. So ito guys, kung titingnan dito sa case, alam ko parang legal. Parang mali yung referee. Pero in my opinion, based on to the rule, by rules, FIFA rules, pwedeng i-reason out yung illegal screening. Kasi nga, sabi ko nga, ulitin ko, walang one normal step kaya nagkaroon ng contact at outside the visions of the offensive player. Yun yung Article 33.7. At pwede niya may pasok yung blocking. In-extend yung paa. Diba? Naka-extend ng bagya, paa. Pwede. Hindi niya ibinalik sa cylinder niya. Pero ang pinakalapit itong screening, illegal screening. Ngayon guys, sa case ng referee, perspective, sa point of view ng referee, sa sapatos ng referee, judgment call, final di ba? Provided may article ka.
na ikaka-reason. Iyon na nga. 33.7 mas malapit. Yung illegal screening. Judgment call, final. Flexible power of referee. Nandoon, kahit wala yan sa rule, pag ang flexible power of referee is in-apply, yun na yung final yun. Kaya nasasabing final ang tawag ng referee. Kasi nabibend ng referee ang rules. Diba? Ganon yan eh. Kaya nag-improve ang rules, diba? Because of the referee. Sila yung nasa actual. Kaya, yun. Ang judgment ko dito, if I am the referee, if I were the referee, I would rather not to give a call. I-foul, no? In my case, wala dyan word na manipis, makapal. Ang tatanong, may disadvantage ba? Advantage? May disadvantage ba? Yun, i-reason mo, illegal screening. Pwede niya yun. I-reason out. Walang one normal step outside the vision of the offensive player. Kaya nagkaroon ng contact. 33.7, Article 33.7. Yun ang reason. Pero judgment call, pwede mo naman i-let go. Para hindi mo, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Pero I think, hindi natin alam, hindi naman pinakita dito yung scoring kung sino yung lamang. Malay mo, lamang na yung blue dito. So counting mas si referee dun sa black para hindi naman siya masunog. Hindi siya mapagalitan ng coach ng black. Parang binabala siya para dumikit-dikit yung score. May ganun scenario eh. Kaya titingnan natin, no? Kaya nga sa referee, hindi naman tinitingnan yung rules, yung by rules, guide yun ng referee. Pero tinitingnan ng referee yung timpla ng laro. Hindi naman sa tinitimpla ng referee, ang ibig sabihin niya, para mapaganda yung laro, para may pinapanood yung mga viewers. Diba? Kasi kung pito ka lang ng pito dyan, o hindi ka na nagpipito, hindi rin maganda, diba? So, tinitinong. Kasi kung ipitan mo, lahat niya mayroon contact, lahat niya may violation, may foul. Tinitingnan ng referee. Nobody's perfect, diba? Yun yung guts ng referee, yun yung talent ng referee. Maliban sa may rules siyang sinusunod, yun. Kaya alam, minsan, syempre, hindi pabor sa isang kuponan. Wala tayong magagawa, ganun talaga. O, dahil natawagan niya na, yun ang i-reason niya, 33.7. Pero kung ako yung referee nga, in my case, hindi ko na yung tatawagan. In my opinion, hindi ko na tatawagan, ililet go ko. Okay. Tapos, sa mga players naman, kung makikita nyo, is, lagi may punto ang referee dyan. Kasi, may article yan eh. Kahit anong reason, kung sa tingin nyo nagkamali ang referee, bumalik kayo sa paper, nandoon makikita nyo, tama yung referee, kahit hindi niya alam na tama siya. Tulad nito, itong si paring Black, astig na referee, no? Hindi niya alam kung tama siya o mali, pero pinanindigan, siyempre tinawag niya. Pero to the other referee, pwedeng hindi mo alam na baka mali ka. Alam, iniisip, baka mali ka sa tawag mo, pero balikan mo ang rules, nandoon, pinsan ka. Kasi alam mo, parang hindi ko sinasabi na pinapamuran ng rules ng referee. Una-una, ang rules para sa referee, ang minimorize niya, di ba? Parang, di ba? Kaya nga siya para maging referee. Yun yung reason. Kaya minsan, pag yung mga kapwa natin referee na dinadown tayo, pupunta ka lang sa rules, favor rules. Nandoon yung supporta mo. Nandoon, paliwanag mo sa kanya. Nandoon yung pagkatanga-tanga natin o tanga-tanga mo na sorry for the word na hindi mo sinasadya dahil sobrang kang pagod. Wala ka pantulog, nag-referee ka. Kaya minsan nagla-laps call. Pero yung laps call mo, susuportahan ng FIBA rule. Yun yung guys, bisita lang kayo lagi sa FIBA rule. Okay? O yun for me, sa part na referee, pwedeng i-depensa niya itong 33.7 illegal screening. Tawagan dapat yung 50. Mas malapit, pwede mo pang tiwalaan. Okay, or pwede niya rin huwag nang tawagan, let go na lang.
Dinipende nga. Depende sa kung sa sitwasyon, sa standing yata eh. But anyway, sinasabi ko lang. Alright? Yan. Bago kayo, habang nanonood kayo, mag-subscribe naman kayo sa channel ko na to, na Nelson Porcion Cola Jr. I-share nyo naman to nyo sa YouTube ko, no? At meron din po pala ako page sa Facebook, Think Before You Share, kwento mo at pag-usapan natin. Yan yung page ko sa Facebook. Think Before You Share, kwento mo at pag-usapan natin. O pag-aralan natin. Ano nyo lang, i-follow, i-like, no? I-share pag nanood kayo ng live stream ko. Marami pa tayong binibigyan ko ng credit yung video, no? Galing sa Create Commons, si Basketball 2255. Paki-subscribe nyo na rin po siya. Salamat sa video mo. Tapos si Jan Tambayan, paki-subscribe nyo na rin po siya. Maraming salamat sa kanila po itong video. Nag-copy lang ako doon para mayroon tayong topic. So yan. Okay. In summary, titingnan nyo guys. Yung unang slide, binigyan natin ng paliwanag. Ito din, binigyan din natin ng paliwanag itong pangalawang slide. Kung foul nga ba yung unang slide, talagang obvious may foul doon. Ito naman ang pangalawang slide, dinis na sabi parang okay lang, parang wala, pwede i-let go, pwedeng tawagan. Depende sa referee. Ayan, mga nanonood naman, titingnan nyo muna yung ano ng referee. Okay. Kasi yan referee talagang may reason yan, lagi sa rules. Magkamali na yun. So yan, hanggang sa muli ito aka Papa Idol, no? Maraming salamat.